Lord. Diba? Hindi natin mahihigitan ang Panginoon sa pagbibigay. Nagbigay tayo ng 10. Ibabalik niya sa atin 100. Amen. Nagtapat tayo sa kanyang gawain. Ano ang sabi? Subukan niyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang pintuan o durungawan ng kalangitan at ibuhos ko ang pagpapalang walang sukat, nakalalagyan. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lang tayo dito mga kapatid sa mundo ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. We will always reap more than what we have sown. And the third one, when it comes to the principle of the harvest, is you always reap later than you sow. Hindi. Babaon nga ako ng isang budil na mais. Pag-isip ko bukas, tatakbo ka na. Ala, bakit wala pa? Siyempre po, may proseso ang kalikasan. It will take time. It will have a period of time between the sowing and the reaping. Lord, subukan nga ako na ngayon. Magbibigay nga ako. Tapos po kasi parang si Juan tamad na tayo nakanganga na hinihintay na bumatak yung biyaya ng Panginoon. Hindi po ganun mga kapatid. Pag nakita ng Panginoon, kapag tayo po ay nagtanim, pag tayo ay nagasik, at ang katapatan po ay nasumpungan sa atin. Hallelujah. Being a faithful steward, you will be rewarded by the Lord in His time and according to His way. Hallelujah! Hallelujah! At yung minsan ina-expect natin na para bang ganitong kadami ang matatanggap natin, ganitong kalaki. Bakit? Ang Diyos hindi natin malalamangan sa pagbibigay. Ang maliit natin ibinigay na may pananampalataya ay ibabalik po niya sa atin kapatid ng hindi natin. Give, and it will be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang nais ng Panginoon ng mga prinsipyo malaman natin. And then the last one, the fourth one. Laboring, but not persevering. Gumagawa ka. At sa Panginoon ha, pero hindi mo naman pinagpatuloy. Napagod ka. Nakakapanlap ka. Ayaw ko na. Ako na lang pambigay. Isa sabi, di ba naisip natin, ang maganda ako lagi. Pero kung yan po ay para sa Panginoon, tingnan po natin ang principle in Galatians 6:7-9. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Ito po ang bilin sa atin. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Ang labor po na tinutukoy ko ay kagaya ng description ko kanina. Yun pong mga kapatid, ikaw ay halos hinahampas na. Di ba mararanasan natin sa buhay natin? Bakit ganitong pagsubok na nararanasan ko? Alam niyo po, we are laboring for unfaithful
tayo, Lord. Kaya kung ikaw ay bibigay, ikaw ang kawan. Pero ang sabi sa Biblia, do not grow weary of doing good. Huwag tayo po mga pagod sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Dami ko sinasabing hindi na natin mararamdaman talaga ang pagod. May mararanasan tayo mga sitwasyon na halos na tayo. Lord, parang hindi ko na kaya. Lord, parang susuko na ako. Bilang tao mararamdaman natin. Pero at the end, mararamdaman natin sa natin sa Lord. Pero kakapit pa rin ako sa iyo. Mananatili pa rin ako magtatapat sa iyo. Dahil wala naman akong iba pang aasahan na magbibigay sa akin ng kalakasan, ng pagpapala at tagumpay, kundi ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! There is a promise in due season, sa takdang panahon, tayo ay mag-aani. Hindi tayo susuko. Hindi tayo maghihina. Hiniling po ang bawat isa. Kung kanina po mga kapatid, nagsimula tayo sa negative. Your labor is in vain. Ang ating paggawa at pagkatrabaho ay walang kabuluhan. Yan po ay umiinig sa Panginoon at kaakong ang mga prinsipyo ito. But right now, I want to encourage each and every one of you. If you labor for the glory of the Lord, then the good news is your labor in the Lord is not in vain. Ang pagpapagal natin kung ginagawa para sa Panginoon, hindi walang kabuluhan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Ipagpupilit pa rin natin
lagi nating titingnan sa ating paglakad sa Panginoon. Kaya kung tayo nakakaramdam ng pagkapagod, nakakaramdam tayo ng panghihina, balikan natin ang pangako ng Panginoon kung gaano kaganda ang kanyang plano, kung gaano kalawak ang kanyang pag-ibig. Unti-unti natin mararamdaman ang lakas na kanyang binibigay sa atin. Ang sabi ng awit, kagalakan, mamaya-maya, kung tayo
Maaaring marami kang pag-aari. Iyon ang lahat ng mga lupa dyan. Pero mga kapaliwa, lahat na yan ay labas ng Panginoon. It will be all in vain. Magiging walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga mga kapatid, wala man tayo, tapos man tayo, sa lahat man tayo, pero tayo maging kagaya mga kapatid sa pulubing. Amen. Yung pulubing sila sa Lazarus, wala siya. Pero ang kanyang puso at ang kanyang buhay binigay sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, doon sa kabilang buhay, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. He died and he was buried. Ang mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Pero ang sabi ng Biblia, he died and he was buried. Kaya mga kapatid, Galatians 6:9, ito po ang pinaka-critical sa verse nito. Huwag tayong manghimagon sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan, tayo ay magsisiyani kung hindi tayo manghihimagon. Walang pangalan mo rin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Panginoon, muli sa iyong pag-aala sa boses amin. Tunay o Diyos na ang iyong mga salita, Panginoon, ang siya lamang namin kailangan, Panginoon, upang lalo kami maging matatag, maging matibay sa ating buong ng palalaya. Lord God, huwag mong hayaan, Panginoon, na ang mga bagay nito ay hindi namin, Panginoon, lubusan mo unawaan. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng mga bagay na nais mo ipagawa sa bawat sa amin. Maaaring may mga bagay, Panginoon, na mabibigat at parang labang sa aming kalooban, labang sa aming laman. Ngunit, Panginoon, ipalalam mo rin sa amin na ang labang ito, ang katawang ito, ay walang magiinapang, kundi ang libingan. Ngunit hayaan mo, Panginoon, na lagi namin kalalahanin na ang aming kaluluwa, Panginoon, ang siya po namin ipagsusulit sa iyong harapan. Lord God, tunay ang iyong mga salita. What will it profit a man if he gains the whole world and lost his own soul? Kaya dakilang Diyos ngayong umaga, muli ka namin pinasasalamatan. Salamat sa lingkod na ginamit, Panginoon. Continue to bless the ministry of Pastor Irene, O God. Magiging sampu ng lahat, Panginoon, ng kanyang pong pamilya. Pinagkatiwala ko siya, Panginoon, ang church nito, ang buong Lord Jesus Christ, Fellowship. Lord God, patuloy ko palay ng lahat ng gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Pagsaganahin mo kami, Panginoon, materially, financially, physically, higit sa lahat, spiritually, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ang aming time, ang aming talent, at ang aming treasure ay ibibigay namin, Panginoon, na ikaw ang laging prioridad, Panginoon, sa lahat ng bagay nito. Be with us always, O God. Dismiss us in this place, but in the wonderful presence. We will continue to glorify you, to honor you, to praise you. Hallelujah. And to love you with all our heart, with all our mind,